5 gawi ng kamoting driver. Sino ang pinakamapanganib na tao sa kalsada? Walang iba, kundi yung kamoting driver. Yung akala nila okay lang ang kanilang ginagawa. Pero araw-araw pala nilang tinutulak ang sarili at ibang tao sa peligro. Narito ang 5 delikado pero karaniwang ginagawa ng mga kamoting driver sa Pilipinas. Kung isa ka sa gumagawa nito o may kakilala kang ganyan, sana panoorin mo to hanggang dulo. Una, ginagamit ang high beam bilang signal. Ito yung driver na kasalubong mong sasakyan na pagliliko, magbiblink ng high beam. Akala niya signal yon para sabihin na liliko ako. Pero mali ito. Hindi yan signal light. At ang masama pa dito, ito ay nakakasilaw sa kasalubong na driver. Kadalasang din nagkukos ng sakit sa mata at ulo ng kasalubong na driver. Ayon sa American Optometric Association, ang glare mula sa oncoming high beam ay maaaring makasanhi ng temporary visual impairment. Ibig sabihin, kahit sandali lang, nabubulag ka sa daan ng saglit. At isa pa, pwedeng magpanik ang kasalubong, lalo na kung gabi. Ang high beam ay para sa madilim na daan, hindi para pangsenya sa kalsada na gusto mong mauna. Ano ang dapat mong gawin? Gamitin ang tamang signal light. Simple lang, isang click lang sa manibela, buhay pa ang katapat mo. Pangalawa, napakabagal magmaneho, tapos distracted pa. Oo, masama ang overspeeding. Pero alam mo ba na ang sobrang bagal na pagmamaneho, lalo na sa gitna ng daan, ay delikado rin? Bakit? Dahil nakaka-delay ng trapiko. Nakaka-frustrate sa likod na may lakad at pupuntahang importante. Kaya pwedeng humantong sa delikadong pag-overtake ng mga nasa likod na sasakyan. Minsan, distracted pa ang driver na nagbabagal-bagal, gaya ng nagwe-waze habang umaandar o nagte-text. Kung naliligaw ka, mag-park ka muna. Hindi excuse ang naghahanap ako ng daan para magdulot ng traffic at panganib. Huwag kang sagabal. Pangatlo, mabagal ka na nga na sa fast lane ka pa. Ito yung kasunod sa number 2. Mabagal magmaneho, pero nasa kaliwang lane na alam nating lahat, dapat para sa mabilisang takbo. Kapag ganyan ka, nasa maling pwesto ka. Nagiging cause ka ng tailgating, sudden lane change at road rage. Kung gusto mong pa-chill-chill lang na drive, mabagal lang na andar na parang nasa luneta ka, dun ka sa kanang lane. Hayaan mong gamitin ng mabilis na sasakyan ang kaliwang lane. Kasi para talaga yon sa kanila. Pang-apat, basta-basta na lang nagpapababa o nagpapasakay kahit saan. Yung tipong gitna ng kalsada. Walang pakialam kung loading zone ba to o hindi. Minsan, nakaharang pa ang puwet ng sasakyan, pati sa pangalawang lane. Kaya parang 2 lane na ang sakop nila. Madalas ito makikita sa mga jeep, taxi, at private cars. Lahat may kasalanan dito. Kung may pasahero ka, maghanap ng ligtas at tamang lugar para magpasakay at magpababa at igilid mabuti. Panglima, hindi gumagamit ng signal light. Basta na lang lumiliko. Ito naman yung klase ng driver na parang hindi nag-aral ng driving. Hindi mo malaman paano nakapasa ng National Driving Test. Biglang liliko sa kanan o kaliwa na walang kaabog-abog. Alam mo ba kung bakit delikado ito? Kasi napapapreno yung nasa likod mo. Kung motor yan sa tabi, posibleng sumemplang na. Ang signal light ay hindi option, kundi basic courtesy sa daan. Actually, may isa pa sa pinaka-basic na batas sa kalsada na madalas binabaliwala ng mga kamoting driver, ang pagtigil sa pedestrian lane. Oo, may ganitong batas sa Pilipinas. Kapag may tumatawid o may taong nakaapak na sa pedestrian lane, obligasyon ng driver na huminto.
Pero anong nangyari? Deadma. Yung pedestrian pa ang kabado, lumilingon-lingon, parang naglalaro ng patintero habang tumatawid. Sa ibang bansa, automatic na humihinto ang sasakyan pag may tatawid. Respeto sa tao. Dito, parang may power trip ang iba. Kahit buntis, may dalang bata o senior, tuloy pa rin ang apak sa gas. Walang taong perpekto, pero walang dahilan para maging pasaway sa daan. Kung gusto mong makarating ng ligtas at hindi makadisgrasya, magsimula sa sarili mo. Maraming salamat sa pag-like ng video, sa pag-subscribe, at sa pag-click ng notification button.